Mga idol, grabe ang naging laruan kanina. Talagang sinira talaga ng OKC ang laruan ng Spurs, mga idol. At ito ngang si Aaron Fox, sa tingin ko mga idol, ay parang nangamote. No, anong nangyari mga idol kanina sa Game 3 mga idol, at parang tila na shock talaga, no, ang Spurs sa ginawa ng OKC. Tingnan natin mga idol, no. So check natin dito nga ito sa ano pa lang, first quarter mga idol. So makikita nyo rito mga idol, talagang yan, oh. Oops! Step back 3 kaagad. Ang ganda ng bungad ng Spurs dito mga idol, kung mapapansin nyo. So okay, kasi syempre alam nyo na fuel si Victor Wembanyama mga idol dito, kaya sa Hartenstein, kasi last game mga idol sa game 2, alam nyo naman kung nangyari doon, talagang kinalamay talaga, no. Talagang kinapit-kapitan talaga nitong si Hartenstein, no, si Wemby, para lang mapigilan 'to mga idol. Kaso nga lang mga idol, 'no, dahil sa gano'ng pangyayari mga idol, tila nabago ata yung laruan ng Spurs mga idol. I don't know mga idol, kung, talagang, binago talaga 'to ng ano, kasi mga idol, 'no, kung mapapansin niyo kanina sa game, eh, parang puro sa 3 points na lang sila nakadepende mga idol, 'no. Yung run para kay Wemby, okey pa naman, kaso hindi nagagamit sa mga, importanteng, key plays mga idol, sa mga importanteng bagay ba, 'di ba, sa loob ng court, 'no. Tulad na lang yung naghahabol sila, 'no, 10 kalamangan ng ano, nagre-rely sila sa 3 points, eh, brick nga sila mga idol lahat. 'No, at halos hindi sila maka-shoot. So, nakaka-shoot naman paminsan-minsan, pero hindi talaga gano'n ka-accurate, 'no, itong, Spurs pagdating sa 3 points mga idol. So, ang ginawa diyan ng, tawag dito, OKC, sinamantala talaga. Kaya naman 'yun, 'no, mabilis. Sa isang iglap, 10 points kaagad, 'no, hindi na talaga pinahabol pa mga idol, 'no, ang Spurs. Kaya 'yun, nangyari, talagang malaki ang naging kalamangan ng OKC. So tignan niyo rito mga idol, oh, itong si Wemby, oh, tine-training pa nila itong si Wemby bago magsimula ang laro, kung anong gagawin kay Hartenstein mga idol. Kasi kinakapitan siya, eh, 'no, tignan mo 'di ba? Kaso hindi niya nagamit siya kanina kasi nag-change plan din. Ewan ko, 'no, mga idol, kasi ang mga bench player kanina ng OKC, eh, talagang matitindi, 'no. Talagang yung sa tingin ko mga idol, mga secret weapon yung mga yun, eh. Yung mga yun sila ano, tawag dito, nakalimutan ko na yung pangalan nun, yung isang ano rin, nakalimutan, si McCain, ayun, si Jared McCain mga idol, 'no. Yung mga secret weapon nila diyan, AJ Mitchell, 'no, mga tahimik lang, 'yan, Alex Caruso, 'di ba? Matitindi talaga, 'no, ang bench player ng ano, OKC. Kaya mga idol, kapag nawawala sa floor itong si Wemby, asahan niyo na 'yan mga idol, babakbak at babakbakin talaga 'yan mga idol ng ano, OKC. 'Yun talaga dun sa mahinang Spurs mga idol, 'no, sa second unit. Kaya 'yun, dun lumalamang, pansinin niyo 'yan sa mga game, bawat game nila, halos nagbubuhat lang talaga sa OKC yung mga ano, bench player. Si, itong si, Victor, ay si SGA nga mga idol, eh, parang tahimik lang kanina, 'di ba? So, ang kagandahan lang kay SGA mga idol, eh, yun nga, nadadala niya yung team sa clutch, yun nga, crunch time, 'no? At, siyempre 'pag, yun, i-aano na nila, i-me-maintain yung lamang. Dito na gumagawa talaga itong si SGA mga idol. Kasi alam nyo, siyempre, pasabit ng pasabit para lang maka-score. Tsaka hindi dapat makuha, 'no, ng, Spurs yung momentum nila. Kaya dun nag-aano, magandang ginagawa dito ni SGA mga idol. So, ayan pa mga idol, 'no, isa pa rito, ito, itong play na 'to, panoorin niyo 'yan. Kita niyo ba anong ginawa ni Caruso diyan kay Stephon Castle, 'di ba? 'Di ba? Halos, mga idol, mind game 'yan. So, alam niyo dito sa playoffs mga idol, sabay 'di ba, ano mo, hard foul, 'di ba? Mind game talaga rito mga idol. Alam niyo ba kung ilang attempt lang nagawa ni Stephon Castle? 8 attempt lang sa field goal mga idol. 8 attempt, tapos ilan lang naipasok niya? Isa lang. So, nasira talaga itong ano, ito key player talaga 'to, eh. Ito secret weapon, ay hindi secret weapon pala 'to, key player, second option talaga 'to si Stephon Castle.
mga idol 'no, ng, Spurs. Kaya 'yun, nasira. Nagtagumpay talaga ang OKC 'no, na mawala sa laro o lirat 'tong si Stephon Castle, 'di ba? So kita mo open lane na 'yan, pero ang ano lang talaga ni Castle, mga idol, 'yan tulad niyan, alam niya may sasabay, 'di ba? Pak, nakita niya na. Alam mo naman si Caruso, ano 'yan, ano rin 'yan, great defender din talaga 'yan. Kaya ano, sumabay na siya, 'di ba? Oh, 'yun. Ang problema hindi niya na-convert sa end one. Ayun ang ano, 'yun oh. Tsaka tong si ano, AJ Mitchell oh. Oh, 'yun, ayun ang pangit Ayun ang pangit mga idol. Kapag nag-init na yung ulo ng isang team, masisira na talaga yung laro niyan nila. At dun talaga nagtagumpay yung ano, OKC mga idol. So alam na nila, 'di ba? So pumapalag naman talaga yung ano, Spurs, kaso mga idol talagang experience, championship experience talaga na naig dito, mga idol. Kaya kung talagang ano ka, sabi nga nila balat sibuyas ka sa loob ng court, wala talaga mga idol. Masisira talaga yung laro mo. Tulad na lang yan, si Stephon Castle, ang galing-galing yan Tapos yun na nga, biglang nasira yung laro. So ito, nag-chant na ng flopper. Totoo naman flopper naman kasi talaga ang OKC mga idol. Konting dikit lang foul kaagad, 'di ba? Kahit obvious naman na pasabit lang, 'di ba? 'Yun ang problema diyan, 'di ba? Na dapat baguhin. Lalo sa play, okay lang sana 'to kung mga ano lang, regular season, kaso playoffs 'to Dapat hindi isa ganung ano lang patigasan na 'to 'di ba? Ang problema parang wala lang. Konting dikit, sipol, 'di ba? Ang ginagawa nila parang James Harden na Yung alam niyo yung, panahon ni James Harden, kaya gumawa ng James Harden rules, tsaka yung kay Trae Young ata yun, oo, yung nagpapasabit, ganun na Obvious na 'di ba bawal na yun, tinatawagan pa rin. Dapat hindi na yung mga gano'n konting dikit hindi na tinatawagan yun ta's umiiwas na yung ano. Kaya mga idol talagang, napuno na rito talaga yung Spurs, yun nga lang talo talaga. Hindi talaga ano, anong sabi ni Wemby rito mga idol, oh, 'di ba? I feel like, I have trouble making my teammates better right now. 'Di ba sabi niya, I need to be more of a team player. Aba, pinaparinggan mo ata si De'Aaron Fox dito, Wemby. Team player 'no, kasi si De'Aaron Fox mga idol kung napapansin niyo kanina, wala mga idol, 'di ba? Hindi umiikot talaga yung bola, nangamote talaga mga idol. Ayun ang ayoko kay De'Aaron Fox. Akala niya kasi siya si Luka Doncic. 'Di ba, na ball dominant. Pero kung sa tutuusin lang, napaka ano, kababalik mo lang galing injury. Dapat parang ano Austin Reeves, nangangapa pa lang. Pero ang nangyari, 'di ba, puro turnover, kakadribble, 'di ba? Hindi na umikot yung bola. 'Yun, nangyari nganga. Yan ang kahinaan ni De'Aaron Fox mga idol pag siya na umaano ng bola. Hindi katulad nung, sila ano pa lang, wala pa siya, umiikot talaga yung bola, maganda yung ball rotation, nakakahanap ng free. Tulad ni Wemby sa loob. 'Di ba? Lagi siya naiiwanang bukas. Kaso 'pag hindi umikot kasi yung bola, 'di ba, hindi masisira yung ano, depensa ng OKC, mangyayari nganga talaga, 'di ba? 'Yun, dapat talaga i-improve niya, maraming dapat i-improve dito ang mga idol 'no, ang, Spurs mga idol. Kaya dapat next time o next game mga idol sa game 4, 'yun, ayusin na ng coaching staff 'to. Kasi hindi man nagamit ni Wemby yung ano niya, kasi alam niyo hindi na gagawin ni Hartenstein ulit 'yun kasi nahuli na siya, check na siya 'Yun na nga ito, ang ginawa naman nila, sinira naman nila 'yung laruan ni Stephon Castle, 'di ba? Bawat ano, each ano 'yan, each game meron silang target. Ang mabagsik itong kagandahan lang talaga sa OKC, hindi talaga nagpapatalo talaga 'yung ano nila, second unit. 'Yun lang ang kagandahan talaga sa OKC, 'no? Ang ano naman dito sa Spurs, 'yung, kanilang 3-point attempt, bawas-bawasan nila 'yun 'no, gawin na lang nila attack the paint na lang na attack the paint. Alam niyo tutuusin kaya pa nilang piso-pisuhin 'yun, kanina. Etong, ano, si ano, kung nagra-run lang lahat ng play kay Wemby, kaya nilang piso-pisuhin 'yun. Sa tingin ko lang, kanina. Tapos, um, kung talagang hindi kaya, 'di outside. Ang problema naman kasi, hindi naman nung game 1 talagang kayang-kaya naman ni Wemby sa ilalim, wala kang makikita mo
pati si Chet Holmgren hindi na inano kasi hindi niya kaya si Wemby, mga idol. Ang pinalit si Hartenstein kasi physical game si Hartenstein, 'no? Yun lang, dun sila nagugulangan. Pero hindi sa tingin ko hindi kaya ni Hartenstein itong si Wemby, mga idol, 'no? Talaga kaya nga kinakalamay na, 'di ba? Halos ayaw na talagang paangatin, 'di ba? So, eto naman si tawag dito, si Shai naman, mga idol. Madako naman tayo kay Shai, kay Alexander. Maangas naman 'to si Alexander. Halos tahimik nga 'yan, first to ano, talagang pasa-pasa lang talaga siya. Pero sa fourth quarter, mga idol, dito ako nabilib kay alam mo 'yun, yung kailangan talaga ng team. Ibig sabihin, 'di ba, yung kalamangan nila, piniso-piso niya na lang, mga idol. Halimbawa, 'di ba, lamang sila ng 10. Kaya hindi na nakahabol yung Spurs, Kaya hindi na nakahabol yung Spurs, mga idol. Kasi nga sa ginawa nitong si Alexander, alam mo 'yun, nagpasabit na lang, 'di ba? So yung kasabit-sabit niya, alam mo na Paul Merchant, 'yun nangyari, 'di ba? Hindi nakuha ng Spurs yung momentum nila. Kaya napako sila sa ganung score, 'di ba? Hanggang sa nilabas na sila Wemby, wala na 'yun. End game na 'yun pag ganun, mga idol. Pag 2 minutes pa tapos lamang pa ng 10 mahigit, wala na 'yun. Tapos na 'yun, mga idol. Kaso nga lang, kung Cubs ka, naku, papahabulin pa, 'di ba? Hindi naman Cavaliers 'tong OKC, 'di ba? Sobrang gulang nito, mga idol. Ewan ko lang ito sa game 4. Kaya ito, kung ako sa ano, um, sa Spurs, kay Wemby. I-ano mo lahat kay Wemby. Tapos ngayon, kasi ang ganda ng ginagawa ni Wemby pag sa kanya lagi yung bola, 'di ba? Sasalaksak siya o kaya ano siya, tawag dito, attack siya ng paint. Tapos pag nasusulo na siya, tatatluhin na siya. Kasi hindi naman nila kaya si Wemby. Pinapasa niya outside. Ngayon, yun na. Dapat nang gawin ng mga sa Beyond the Arc, yung mga team niya, yung mga ano nila, 'di ba? Na ipasok nila yun. Kasi pag hindi talaga pa rin nila na ipasok yung 3 points na yan, wala na talaga. Men, wala na talagang pag-asa. Pero sa tingin ko sa ilalim, sa paint, walang makakapigil sa kanila doon kay Wemby. Hirap na hirap nga yung OKC. Yung game 1, Ewan ko kung bakit ganun. Bigla na lang pinalitan yung strategy nila. Biglang Beyond Dark, biglang naging 3-point ano na. Although ginawa rin naman nila yun kasi pareho lang naman yung yung halos pareho lang yung 3-point attempt, Kaso hindi sa mga crucial game. Kasi yung ginawa nila doon, piso-piso lang. Tumira lang ng 3 si Wemby nun, yung parang himala shot, 'di ba? Kay Stephen Curry. Dahil kailangan nila ng 3 points, pero kung tutuusin, kaya naman ng dosin yun, 'di ba? Kaya pa yun. Kaso nga lang, wala nang choice. Kumbaga nagkagulatan na. Buti ka ang pumasok. Kung hindi pumasok tapos na yung laban yun, boy. Wala na yun. GG na yun. 3-0 na sana, mga idol. So, yun lang, mga idol. So, napapahaba na tayo. At, yun na nga, kung kanino ka man, OKC o ano ka. Pero ako, Cavaliers talaga ako. Kaso nga lang, wala. Kamote. Kaya sabi ko naman, walang kumpiyansa yung Cubs, dahil sa pagkatalo nila dun sa game 1. So, yun lang, mga idol. Peace sa inyong lahat. Kung gusto mo ng mga ganitong content, subscribe ka na, idol.